Good morning po mga kabiyaya. Amen. Tayong lahat ay magsitayo. Thank you Jesus, thank you Lord. Pwede ko ba makita ang kamay ng mga pinagpala ng Diyos? Ayan, nakaranas ng biyaya ng Diyos. Bago ang lahat, share natin yung blessing na yan. Batiin ang katabi ng 2 thumbs up. You are Charito, blessed and highly favored. Amen? Do we believe that? Amen. At alam ko po na tayong lahat ay isa po ng damdamin at layunin bakit tayo naririto ngayon. Una ay gusto natin magpasalamat sa Diyos. Amen po ba? Dahil sino po rito ang maraming gusto ipagpasalamat sa Diyos? Amen. So hindi tayo maubusan ng dahilan at naniniwala ko na kay Kristo tayo po ay kompleto na at ang kanyang biyaya ay walang katulad at walang kapantay sa ating buhay. Amen. Kaya naman sa oras na ito, sa ating pong awitin, sa ating papuring pagsamba, walang ibang maitataas at mapaparangalan, kundi ang ating Panginoong Yesus, na karapat-dapat sa papuri at pagsamba. Amen? Let's worship tayo, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos! Salamat! Salamat, Panginoon! Salamat sa iyong katapatan at kabutihan sa aming buhay. Sama-samang umawit na may galak. Salamat sa kalakasan. Purihin ka, O Diyos. Ikaw ang kalakasan sa oras ng kahinaan, O Diyos magpagkailanman. Ikaw ang siyang saligan mo, bukan siyang lingan mo, Diyos magpagkailanman. Ikaw lamang kailangan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Sa mata iyong biyaya, sa bawat sandali, ikaw ang lahat sa akin. Amen! Umawit na may galak, sumayaw sa presensya ng Diyos. Lahat ng pinalaya, pinagpala. Isa pa, sabay-sabay. Ikaw ang kalakasan sa oras ng kahinaan, O Diyos magpagkailanman. Ikaw ang siyang sandigan ko, buong bansay kulihan ko, Diyos magpagkailanman. Ikaw lamang kailangan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Sa mata iyong biyaya, sa bawat sandali, ikaw ang lahat sa akin. Woo! Isa pa! Pwedeng sumayaw. Purihin ka, O Diyos! Isa pa, umawit na may galak. Ikaw ang kalakasan sa oras ng kahinaan, O Diyos magpagkailanman. Ikaw ang sandigan mo, bukan siyang tulihan mo, Diyos magpagkailanman. Ikaw lamang kailangan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Sa mata iyong biyaya, sa bawat sandali, ikaw ang lahat sa akin. Sama-sama. Ikaw lamang kailangan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Sa mata iyong biyaya, sa bawat sandali, ikaw ang lahat sa akin. Sama-sama. Ikaw lamang kailangan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Sa mata iyong biyaya, sa bawat sandali, ikaw ang lahat. Misa pa, lahat ay umawit. Walang hanggan. Sa mata iyong biyaya, sa bawat sandali, ikaw ang lahat sa akin. Ikaw lamang ang kailangan.
Ikaw ang lahat sa akin. Ikaw ang lahat sa akin. Ikaw ang lahat sa akin. Oh Diyos, sumigaw ng papuri, pasasalamat. Salamat o Diyos. Wala na kaming mahihiling pa. Ikaw ay sapat na, Panginoon, at higit pa sa aming buhay. Tunay o Diyos, nang kami ay matagpuan ng iyong biyaya at nang kami ay manampalataya sa Panginoong Yesus, kami ay kumpleto na, Panginoon. Panginoon, tunay na itong bagay na ito ay hindi kayang pantayan ng anumang meron sa mundong ito. Sa presensya mo, Panginoon, kasama ng mga niligtas mo, kasama, Panginoon, ng mga nakaranas ng iyong biyaya. Ito po ang kalooban mo na lahat kami ay sama-sama na sumamba at magpuri sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, ito ay dahil sa iyong biyaya lamang at para sa iyong kapurihan. Manatili po tayo sa papuri at pagsamba. Salamat, Panginoong Hesus, sa iyong walang hanggang katapatan sa aming buhay. Purihin ka, O Diyos. Salamat. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong lahat. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, tatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong lahat. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Pupurihin ka sa awit, tataas ang aking tinig, tatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, tatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, dakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang papurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon magpakailanman. Jesus, sa'yo
kailanman. Jesus, sa'yo karangalan, kapangyarihan ngayon magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itaas ang aking tinig, tatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Hindi pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapandayan. Pupurihin ka sa akin, Jesus. Itatahan, O Diyos, kalangitan ang iyong kalwalhatian, dakilan mo'y di walang makapapantay sa'yo, O Diyos. Pupurihin ka sa awit, tataas ang aking tinig, tatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, Jesus. Sige pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, dakilan mo'y di mapapanday. Isa pa, O Diyos. Pupurihin ka, oh, salamat sa sumunod. Tanging ikaw lamang. Iba sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, tataas ang aking tinig, tatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, Jesus. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, tataas ang aking tinig, tatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus. Palakpakan natin ang Diyos. Jesus. Salamat, O Diyos. Salamat. Tinanggap mo ang papuri ng iyong mga anak, O Diyos. Salamat, Panginoon. Walang iba kaming itatanghal, tanging ikaw lang, Jesus, at ang iyong biyaya sa aming buhay. Ito ang kalooban mo, Panginoon, at walang sino mang makapapantay, Panginoon, sa iyong kadakilaan sa aming buhay. Tapat ka sa lahat ng panahon, mabuti ka sa lahat ng panahon. Salamat po sa iyong sukdulan at dakilang biyaya sa aming buhay. Misa pa, Panginoon, nararapat na papuri, pasasalamat at pagsamba ay binabalik ng mga pinagpalang anak ng Diyos. Ang lahat ay sumigaw ng Amen, Amen. Malakas sa palakpak para sa Panginoon. Hallelujah! Ating pong isigaw, purihin ang Diyos. Hallelujah!
Praise God. Salamat po. Tayo po ay pinagpala na ng Diyos. Tayo po natin mako. Praise the Lord. Yes! Praise the Lord. Come on, give Him praise. Malakas sa palakpak para sa Lord. Come on, give Him praise. Hallelujah. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Let's give the Lord a clap of praise. Amen. Maagang pagbati ng Merry Christmas. Pakibati ang katabi, Merry Christmas. Palakpakan si Lord. Hallelujah. Amen. This is a beautiful day. Everybody smile. This is a beautiful day. I'm sure hindi nakikita masyado ang inyong ngiti. Pero nararamdaman. Palakpakan si Lord. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. This is the day the Lord has made. We will rejoice indeed and be glad. Masaya po ang araw na ito. Magandang umaga mga kabiyaya sa lahat po ng narito sa bulwagang ito at maging sa mga nanonood sa broadcast po na ito. Good morning, good afternoon, or good evening. Ano mang oras nyo napapanood ang broadcast po na ito. Ako po si Bishop Emmy. Ito po ang worship online ng The Lord's Community at EMI Community. If you are watching this broadcast for the first time, please like and follow us on Facebook. Over 100,000 people follow us on Facebook. Join us and experience the difference. When you follow us on Facebook, don't forget to click the Zippers button and turn on your notification. And if not asking too much, and I know it's not, please subscribe to EMI channel at YouTube. Please prepare your communion elements because at the end of this message, we will together do a communion. Sama-sama natin idideklara ang kapangyarihan ng tinapos na gawa ni Kristo. Sa pamagitan po ng kanyang bugbog na katawan, mayroon po tayong kagalingan. Sa pamagitan po ng kanyang banal na dugo, mayroon po tayong kapatawaran. Let me encourage you to worship the Lord with your offering. As it is written, honor the Lord with your wealth. Proverbs chapter 3, verse 9. At the latter part of this broadcast, we will let you know how you can easily give your offering. Palagi ko po itong sinasabi sa inyo po na nanonood sa broadcast na ito. Sana hindi po kayo napapagod ito pakinggan sapagat hindi naman po ako napapagod ito palaging sabihin. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay hindi po pagbibigay ng kontribusyon, donasyon, ayuda, lalo't higit hindi pagbibigay ng limos. Ito ay pagsamba. Genesis 22, the Bible calls it worship. Giving is worship unto the Lord. That is why we ask you to worship the Lord with your offering. You are not just watching a broadcast. You are worshiping the Lord, and giving is an integral part of your worship. The Apostle Paul writes, each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver. 2 Corinthians chapter 9, verse 7. Palaging tandaan, walang maliit na halaga na hindi makakatulong. Lahat ng halaga, maliit man o malaki, ay mahalaga at makakatulong. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay dapat bukal sa puso, kusang loob, at hindi napipilitan. Just to say this from our hearts here at EMI, thank you for giving to the Lord. Thank you for joining us online. Thank you for watching this broadcast, as well as thank you so much for sharing this grace-filled and life-changing broadcast. Much, much appreciated.
Before we dive into the pool of spiritual learning today, just to let you know, palagi ko ito sinasabi sa inyo tuwing linggo. Bago nagkaroon ng pandemya last year, 6 services po mayroon dito sa EMI. 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m., 3 p.m., 5 p.m., and 7 p.m. Over 1,000 people come here in a given Sunday to worship the Lord. Kung bakit ko po ito palaging sinasabi sa inyo, sapagkat sa totoo lang, miss po natin ang mga araw na tulad nito. Ang ating panalangin, Lord, bring back the good old days. Umaasa po tayo na darating muli ang araw kung saan ang lahat ay malayang makakapunta sa bahay-sambahan upang sumamba sa Panginoon, may bakuna man o wala. Palakpakan si Lord. Hallelujah! Ngayon po ay pinapayagan ng magkaroon ng mga religious gathering. Ang itinaas na numero, 50% seating capacity. Kaya po mas maluwag, mas maraming upuan upang ang mga kabiyaya ay makapunta sa bahay-sambahan. And if you are near our worship center here at the very entrance of NLEX, Valenzuela Exit, Paso de Blas, Valenzuela City, we are inviting you to join us in one of our 4 services. 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m., and 3 p.m. Come, join us, and experience the difference. And thank you so much for joining us today through online worship. At maraming salamat din po sa mga kabiyaya na narito sa araw na ito, sa bulwagang ito, upang sumamba sa ating Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Dalawang bagay pa po bago tayo tuluyang magsimula. Una, sa mga taga Mendez, Tagaytay, nandyan po kami bukas, December 13, Monday, 3 o'clock p.m. Magkakaroon po tayo ng Mendez, Tagaytay, Charito Generation 2021. Give Him praise. Hallelujah. Of course, for more information, look at the Facebook announcement. One last thing. On site, Simbang Gabi 2021, December 15, 16, 17, Wednesday, Thursday, Friday, 7 p.m. here at EMI Center. To join us, you need to register online. Dahil po, kailangan nating mabilang ang mga gusto pong magsimbang gabi. 50% seating capacity, of course, more seats available, pero we need to be very careful. That is why we want you to register. Kung gusto po nating mag-join ng simbang gabi at wag po tayong lumagpas sa bilang 50% seating capacity, magre-register po kayo. Ang registration ay makikita nyo po sa EMI page. You can see the link on your screen. Maraming salamat po. We are going to continue our series, The Bible Explains, Part 23. Today, we are going to continue our discussion about tithing, ang kontrobersyal na issue tungkol po sa pagbibigay. What does the Bible say about tithing? Part 2. Let's commit this to the Lord first. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have guided us today. Thank you for the wonderful time of praise and worship. Thank you that you inhabit the praises of your people. Thank you that you're always with us. You promise you will never leave us nor forsake us. Thank you that you are in this place. We commit to you this learning time as we always do and even as we always pray. Everything that will be said and done only for the glory of your name and for the blessing of everyone. In Jesus' name. And everybody would just simply say, Amen. Palakpakan muna si Lord. Amen.
Amen. Now let's do a very quick review, then we'll move on right away, mga kabiyaya. Noong nakarang linggo, sinimulan po nating talakayin ang issue tungkol po sa tithing. Tithing, though it involves money, it is not all about money. Nabanggit ko po sa inyo, it's all about our hearts. Matthew 6:21 tells us, For where your treasure is, there your heart will be also. Again, Jesus said, For where your treasure is, there your heart will be also. Saan po matatagpuan ang iyong puso? Kung nasaan ang iyong kayamanan. Madali po maintindihan ang verse na ito. Kung saan mo ilalagay ang iyong kayamanan, susunod ang iyong puso. Kaya kung ang kayamanan mo ay nasa Panginoon, doon mo matatagpuan ang iyong puso. For where your treasure is, there your heart will be also. Tithing simply mirrors the heart. The heart of the problem is the problem of the heart. The real problem is not money. Maling-mali po yun kapag ka ang ating tingin ang problema ay ang pera. Dahil kung ang pera ang problema, hindi mo na gustong magkapera. Dahil sinong gusto magkaroon ng problema? So, di po ba mali? Hindi po problema ang pera. Luke chapter 12 verse 15. Look at the real problem. The real problem is not money. The real problem is greed. The heart of the problem is the problem of the heart. Then Jesus said to them, Watch out. Be on your guard against all kinds of greed. There are so many kinds of greed. Hindi lang po isang klase ng kasakiman. There are so many kinds of greed. A man's life does not consist in the abundance of his possession. The Apostle Paul said, 1 Timothy 6:10, For the love of money is the root of all kinds of evil. What is the root of all kinds of evil? The love of money. Very good. It's not money. Hindi po ang pera ang ugat ng lahat ng kasamaan. Ang pera po, mga kapatid, ay neutral. Pwedeng gamitin sa kasamaan, pwedeng gamitin sa kabutihan. Ang masama ay yung gumagamit. Ang pera hindi po masama at hindi rin po mabuti. Pwedeng maging mabuti, pwedeng maging masama. Pero pag inibig ng tao ang pera, sa halip na ibigin ng Diyos na nagbigay sa kanya ng pera, magsisimula siyang magkaroon ng problema. Dahil hindi po dapat ibigin ang pera. Maliwanag po yan sa Hebrews 13:5. Do not love money. Ang maliwanag po sa Biblia, ang dapat nating ibigin ay ang Diyos. Pag mahal po natin ang Diyos, wala nang bagay na kukuha pa ng ating puso. I-enjoy natin ang pagpapala, pasalamatan lagi ang Diyos na nagpapala. Hallelujah! Shout amen! For the love of money is the root of all kinds of evil. Look at the next line. And some people, have you noticed? Not all. Some people craving money have wandered from the true faith and pierced themselves with many sorrows. Sino po ang tumuhog sa kanila ng maraming kalumbayan? Hindi po si Satanas, ang kanilang sarili. Tawag po rito, self-destruct. Sisirain mo ang iyong sarili kapag inibig mo ang pera. Kaya huwag pong ibigin ang pera. Sabi na Apostol Pablo, ang pag-ibig sa pera ay ugat ng lahat ng kasamaan. Now, let me illustrate this. Nagkakaroon tayo ng problema sa panahon ng pag-o-offering sapagkat pag kinuha natin ang ating wallet, binuksan po natin, may mga pera na nandoon. Iniisip natin kung magkanong ibibigay po natin. Nagtatalo ang ating isip at kung minsan tinitignan ka ng asawa mo. At parang sinasabi, makuha ka sa tingin. Now, let me just illustrate this to you. Tatawagin ko po si Brother J-Dap dito sa harapan dahil
kailangan siyang makita sa camera dahil may nanonood sa kanya sa Mindanao. Woo! Come here. Alisin mo yung face mask mo. Ayan. Dito ka. Bati ka muna sa mga taga Mindanao. Maayong adlaw ta Mindanao. Oh, palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Na. Ibibigay ko po sa kanya ang aking wallet. At sasabihin ko sa kanya, buksan mo ang wallet na ito at tatanungin kita kung magkano ang gusto mong i-offering mula sa wallet ko. Hindi sa wallet mo. Alright. At kung ano man ang makikita mo rito, hindi para sa iyo. Na, ingat ka lang sa pagbukas, baka lumabas ang gagamba. So, ibigay ko sa iyo, tapos makikita mo kung anong laman. Tatanungin kita, magkano ang gusto mong ibigay sa Panginoon? Sa offering. Ha? Hindi sa sarili mo. Sa offering. At magdi-decide ka kung magkano. Tignan mo. Ingat lang. May bulik dyan. Tignan mo maigi. Baka mamaya. Alright. Uy. Magkano ang nandyan? 1,650 po. 1,650. Yan lang ang pera ko ngayon. Yan lang. Sinasabi ko ngayon. Yan lang po ang laman ng wallet ko. Tatanungin kita, magkano ang gusto mong ihulog sa offering mamaya? Gusto ko pong ihulog lahat. Oh! Gusto niyang ihulog lahat. Wala siyang ititira sa akin. Oh. Kaya lang wala akong magagawa dahil binigyan ko siya ng pahintulot. Kahit magkano ang gusto mong ibigay sa offering, hindi sa sarili mo. Sa offering, malaya ka magdi-decide. So nag-decide ka, lahat ibibigay. Nahirapan ka ba? Hindi. O bakit naman? Dahil di po sa akin. Hindi ka nahirapan. Pero hindi mo ako tinanong, Bishop, hirap ka ba? Hindi niya ako tinanong. Pero dahil binigyan ko siya ng pahintulot, wala po akong magagawa. So, gawin mo kung anong gusto mong gawin. Ayan. Ibalik mo lang yung wallet ko. Dahil, nandito ang lisensya ko. Okay. Palakpakan natin ang Panginoon. Alright. Teka. Mapagtitiwalaan ba kita na ilalaglag mo yan sa offering? Yes po, Bishop. Pagkakatiwalaan niyo. Kami. May sinasabi kayo dyan sa likod, ha? Can I trust you? Yes po, you can trust me. Wow! Mapagtitiwalaan ka ba ng mga nanonood sa Mindanao? Opo. Sure ka? Yes po. Alright. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you. Yan na. Wala nang laman to. Pero nagtitiwala ako kay Lord, mamaya magkakalaman to. Palakpakan natin si Lord. Amen. I trust the Lord. Now, I said that all to say this, mga kapatid, nang struggle po natin most of the time is that yung mentality po natin na ang laman ng wallet natin atin. Kaya hirap tayong ibigay sapagkat manggagaling sa atin. Pero kapag ka naging malinaw sa atin, anuman ang laman ng ating wallet ay galing sa Lord, hindi mahirap magbigay sa Panginoon na nagbigay ng lahat sa iyo. Come on, give Him praise! Hallelujah! What does the Bible say about tithing? Number one,
tithing did not start under the law, but under grace. I'm not going to explain this because we already did that last week. Number 2, tithing started under Melchizedekian priesthood. I'm not going to explain this either because we already did last week. Now, look at the application. Paano natin ito maya-apply sa atin pong pang-araw-araw na pamumuhay? O bilang Kristiyano, sa ating buhay Kristiyano. Number 1, we are not under the law and thus we are subject to tithing. Why we say so? Under grace, you have more reason to give your tithes. Because tithing did not start under the law, therefore, we are subject to tithing because the truth is, tithing started under grace. To be honest, tithing is only a struggle when the amount is big. Doon lang po nagkakaroon ng struggle. Kapag meron ka pong 100 pesos, 10 piso ang ikapo. Pag meron ka pong 1,000, 100 ang ikapo. Pag meron kang 10,000, 1,000 ang ikapo. Kung meron kang 100,000, 10,000 ang ikapo. Kung meron ka pong 1,000,000, 100,000 ang iyong ikapo. Napansin niyo po ba, tumataas ng tumataas ang ikapo? Bakit? Dahil tumataas din ang pagpapala. Tawag po dyan, the law of simple proportion. The bigger the blessing, the bigger the tithes. Siyempre, sino sa inyo ang gustong lumaki ng lumaki ng lumaki ang pagpapala ng Panginoon sa inyo? Taas ang kamay. Do you want that? Alright. Kung kayo po ibibigyan ng Lord ng 1,000,000, ngayon, handa ba kayong ibigay sa Panginoon ang 100,000? Itaas ang kamay nang kaya itong gawin. Alright. Bakit madali? Dahil wala pa. That is the fact. Kailan magkakaroon ng temptation and struggle pag hawak mo na yung pera. Kasi madali lang mag-promise eh. Di ba? Ibibigay ko, Lord. Pero pag nasa kamay mo na, hindi ko tinatawaran ang inyo pong katapatan. Kaya lang, kahit gano'n tayo katapat, magiging matapat kayo, mayroon pong struggle. Sapagkat naiisip po natin yung ating mga bayarin. Nakikita mo po yung cellphone mo na luma na. Nakikita niyo yung bahay niyo na hindi pa napinturahan. Nakita niyo po yung gate ninyo na hindi pa tapos. Nakita niyo po yung sasakyan yung pupugak-pugak. Nakita niyo po yung damit ninyong luma at sapatos na nakanganga. Kaya iniisip niyo para mapunuan ang iyong pangangailangan, kung minsan iniisip nating bawasan ang para sa Panginoon. Mali. Huwag mong kukunin ang para sa Panginoon dahil ang ibibigay naman ng Panginoon sa iyo ang para sa iyo. Palakpakan si Lord. Amen. Amen. Ang mayroon tayo sa kamay natin ay binhi. Ang mayroon sa kamay ng Panginoon ay ani. Paano mo makukuha ang malaking ani? Kailangan mong itanim ang binhi. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay katulad ng pagtatanim. Maring hindi ka agad-agad aani sa araw na yan. Pero huwag mainip. Ang totoo nga niyan, bawal mainip. At darating po ang ani. At ipagtanong nyo sa lahat ng magsasaka, laging mas marami ang ani kaysa sa itinanim. May tamang panahon, babalik po ito sa iyo sapagkat ikaw ay nagbigay. Ang sabi sa banal na kasulatan, ang iyong ibinigay ay itinanim mo sa bukid ng pananampalataya at sa tamang panahon ito po'y tutubo at magbubunga ng marami pang pagpapala. Palakpakan si Lord. Amen. Amen. Application number 2, we are under Christ's priesthood and thus we are subject to Melchizedekian tithing. Dahil po ang ating high priest ay si Jesus Christ. At si Jesus Christ po ay under Melchizedekian priesthood. And He is our Melchizedek. We are subject to Melchizedekian tithing.
Tawag po sa atin, royal priesthood. Sapagkat si Jesus Christ po, King and Priest of God Most High, our heavenly Melchizedek. Now, here's the question. What is the difference between Melchizedekian tithing and Levitical tithing? Last week, hinighlight ko sa inyo na there are two kinds of priesthood in the same manner that there are two kinds of tithing. Merong Melchizedekian tithing at meron pong Levitical tithing. Now, let me show you the difference. Number one, Melchizedekian tithing is voluntary, whereas Levitical tithing is compulsory. Yun po ang very obvious difference ng dalawa. Laging ilagay sa isip, we are under Melchizedekian tithing. Sa Melchizedekian tithing, voluntary. Kusang loob, hindi po napipilitan, hindi po inuobliga, hindi po pinipiga, hindi po tinatakot, hindi po pinagbabantaan. Tulad ng madalas nating naririnig sa mga pastor under mixture ministry na pag di ka nagbigay ng ikapo, naku po, nandyan po ang samot-saring banta at pananakot. Hindi po under Melchizedekian tithing. Let me show you the verse. Genesis chapter 14, verse 18, following verses. Then Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. He was the priest of God Most High. Verse 19. And he blessed him, Melchizedek, blessed Abram and said, Blessed be Abram of God Most High, possessor of heaven and earth. Verse 20. And blessed be God Most High, who has delivered your enemies into your hand. Look at the next line. And he gave him a tithe of all. Walang nagsabi, walang nagutos. Response ni Abram kay Melchizedek, matapos siyang pagpalain ni Melchizedek, ang response po niya, magbigay ng ikapo. Hindi sa inubliga, hindi sa inutusan, hindi sa tinutukan, hindi sa pinagbantaan. The rule of first mention tells us this was the first mention of the word tithe. This is how we should give our tithe. Voluntary. A natural response to God's blessing. Dapat kusang loob, hindi napipilitan. Whereas under Levitical tithing, compulsory, mandatory. Let me show you the verse. In contrast, para makita nyo po yung pagkakaiba. Numbers 18:21. I give to the Levites all the tithes. How many of the tithes? All. Not part of the tithes, but all the tithes in Israel as their inheritance in return for the work they will do while serving at the tent meeting. Sa 12 tribo ng Israel, ang tribo ng Levi ay walang mana. Kaya lahat po ng 11 tribo binigyan ng mana, lupain at mga alagang hayop. Ang tribo ng Levi wala pong mana. Sa makatwid, ang 11 tribo mag-iikapo at ibibigay lahat kaninong tribo? Levi. The tribe of Levi will get all the tithes. How many of the tithes? All. Kung meron pong 11 tribes na meron pong mana, at ang bawat tribe magbibigay ng 10%, the Levites will get 110%. At ang may iwan po sa bawat tribe, 90%. Mahalaga sa Diyos ang pag-iikapo. Kaya ipinag-utos. It is a command, mandatory, compulsory. Dahil kung hindi mag-iikapo ang 11 tribo, mamamatay po ang tribe of Levi. Wala silang kakainin, wala silang gagamitin, hindi lang sa pang-araw-araw, kundi maging sa gawain ng templo. Leviticus 27, verse 30. A tithe of everything from the land, whether grain from the soil or fruit from the trees, belongs to the Lord
and it is holy to the Lord. Napakahalaga po nun, sapagkat yun pong mga Libita ang nakatalaga para gumawa ng banal na gawain sa templo. At ang mga Libita ay hindi po binigyan ng mana at hindi sila magtatrabaho sa bukid at ang ikapo ang magiging kanilang kabuhayan. Ito po ay kailangan matapat na gawin at kung sakali magkamali ang sinuman, gamitin ang kanyang ikapo pang sarili at ito'y babayaran niya, may tubo po ito ng 20%. Let me show you the next verse. If a man redeems any of his tithe, he must add a fifth of the value to it. 1/5 is 20%. Ika 20% papatungan mo. Kaya kung kinuha mo yung tithes mo, supposedly ibibigay mo pero ginamit mo, bumili ka ng cellphone, bumili ka ng bagong damit, nagpatayo ka ng bahay, bumili ka ng sasakyan, by the time ibabalik mo na yon, meron ng add-on plus 20% interest. Tindi, no? Bakit? Kasi this is under the law. I am reading to you the law. Yan po yung Levitical tithing. Kaya nga ang tawag po dyan ay not giving tithes, but paying tithes. Sa Tagalog, hindi ibigay ang ikapo, kundi bayaran ang ikapo. Magkaiba po ba yung giving sa paying? Yes. Yung giving, voluntary eh. Yung paying, mandatory. Kailangan mong bayaran. Parang buwis. Ang buwis po ba ay optional o obligation? Oh, habulin ka ng BIR pag di ka nagbayad ng buwis. Kasi kailangan pong bayaran ang buwis. Deuteronomy 26 verse 12. Look at the wordings. When you have finished, what's the next line? Paying all the tithe. Paying. Not giving, but paying all the tithes. Kaya po napakahalagang maintindihan natin, iba ang Melchizedekian tithing, iba po ang Levitical tithing. Listen up, look at my eyes. Most of the teaching today about tithing is taken from Levitical tithing. Have you noticed that? Yun ang pinaghuhugutan ng turo. Kaya nagkakaroon ng confusion sa maraming tao. Akala ko ba wala tayo sa ilalim ng kautusan? Akala ko ba hindi tayo napailalim sa kautusan? Bakit ang pagtuturo ng ikapo ay kinuha sa kautusan? Mga kapatid, ang Levitical tithing ay exclusive po sa Israel. Look up here, look at my eyes. Nang inintroduce ang Melchizedekian tithing, wala pang Israel. Wala pang kautusan. Doon po tayo kasali sa Melchizedekian tithing. Kaya kung tinatanong, meron bang tithing? Meron po. Kaya lang yung tithing natin hindi galing sa Levitical, kundi Melchizedekian. Ang madalas ginagamit po ng mga pastor pag nagturo ng ikapo ay ang paborito nilang Malakay chapter 3. Actually, sinisimulan po nila sa verse 8, verse 9 at pumaparada sila sa verse 10. Now, let me just show you the parking lot. Malachi chapter 3 verse 8. Will a man rob God? Will a man rob God? Yet you rob me. But you ask, how do we rob you? In tithes and offerings. Plural, in tithes and offerings. Tithes and offerings. Look at verse 9. You are under a curse. Tindi. Antindi. Ang pastor na nasa likod ng pulpito, parang gustong mag-release ng Dragon Ball. Parang ganito ba? Gustong mag-release ng Dragon Ball. Dahil hindi nagbibigay ng tithes and offering, ang sabi ng pastor,
Oh. So iniisip tuloy natin, naku, patay na. Meron ng sumpa, merong salot. Nagkataon naman, nagka-COVID ka. So ang bulong ng kaway, yan, nag-COVID ka. Yan, nagsara ang pabrika, nagkasakit ka, nagkasakit yung anak mo, nagkasakit yung biyanan mo, nagkasakit yung manugang mo, nagkasakit yung alaga mong aso. Lahat nagkasakit. Bulong ng kaaway sa iyo, yan. Sinusumpa ka na. Mga kapatid, you feel guilty sapagkat yung pangbigay mo ng ikapo, ibinili mo ng cellphone. You feel so guilty. Ang sabi mo, oh niya. You see, kung paano nilalaro ng mga pastor ang verse na to sa likod ng pulpito without fully realizing what Jesus Christ has accomplished on the cross, wala na tayo sa ilalim ng sumpa. Tayo po mga kapatid ay iniahon na sa ilalim ng sumpa. Sa krus ng Kalbaryo, inako ni Kristo ang sumpa ng kautusan upang ang sino mang sumampalataya kay Kristo ay mapalaya sa ilalim ng sumpa. Wala na tayo sa ilalim ng sumpa. Pinagpala tayo at pinaburan ng Panginoon. Now look at verse 9. You are under a curse, the whole nation of you, because you are robbing me. Tindi. Ninanakawan ninyo ako. Ano ba ang definition ng pagnanakaw? Ang pagkuha ng hindi sa iyo ay pagnanakaw. Kaninong ikapo? Kay Lord. Pag kinuha mo, ikaw ay nagnanakaw. Ikaw 8 utos. Huwag magnanakaw. You shall not steal. Exodus 20 verse 15. Now look at verse 10. The favorite verse. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Have you noticed the purpose of the tithe? That there may be food in my house. Levitical tithing, kanino yung pagkain na yan? Sa Levites. Dahil pag hindi po yan dinala sa storehouse. Alam nyo, madalas ginagawa po ng mga pastor, ang storehouse daw kayang church. Dalhin daw ang ikapu sa church. Mga kapatid, allegorism ang tawag po doon. You are making an allegorism from the text. Hindi po tama yun. Dapat you have to take the meaning of the text and then based on the context. Now look at the verse. Test me in this. In what? In giving your tithe, says the Lord Almighty. And see, now ito po yung paborito pong pangako. See, if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it. Maraming pagpapala, bubuksan ang bintana ng langit, ibubuhos ang rumaragasang pagpapala. Kanino eka? Sa mga nag-iikapo. So anong mindset ng mga Kristiyano sa panahon ngayon para makuha mo ang rumaragasa na pagpapala, buksan ang floodgates of blessing, rumaragasang pagpapala, anong susi? Mag-ikapo. Lumalabas po ngayon ng ating pagpapala ay premyo ng ating matapat na pag-iikapo. Mga kapatid, ito po ay tama sa ilalim ng kautusan. Ito ay tama pag itinuro mo sa mga Hudyo. Pero ito po'y insulto sa tinapos na gawa ni Kristo. Dahil sa krus ng Kalbaryo, pinagpala na tayo at pinaburan ng ating Panginoon. Amen. Kung ayaw mo mag-ikapo, you can keep your money and still be blessed. Promise. You can keep your money and still be blessed. Bakit? Sapagkat yung pagpapala mo, hindi premyo ng iyong pagbibigay. You will miss a lot in the next life because your faithful giving of your tithes will count the reward that you will receive later. Pero hindi makakaapekto ng iyong kaligtasan, hindi rin makakaapekto ng pagpapalang tinatamasa mo sapagkat wala ka nang idadagdag, wala kang aalisin. Sa tinapos na gawa ni Kristo, ligtas ka na at pinagpala dahil sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Shout amen.
Now look at the big screen. Levitical tithing based on Malachi 3:10. 1, 2, 3. Can you do this together? At the count of 3. 1, 2, 3. Mahina. Kailangan lakasan nyo para umabot sa buong mundo. 1, 2, 3. Why? Sapagkat ang Malachi 3:10 hindi po para sa mga Kristiyano. Ito po ay para sa mga Hudyo, particularly para sa mga Levita. Hindi ka po Hudyo, lalong hindi ka Levita, wala kang kinalaman sa Malachi 3:10. Salamat sapagkat tayo pinagpala na at pinaburan ng ating Panginoon. Amen. Malachi 3:10 is not under the new covenant. This is under the old covenant. And we are not under the old covenant. Look up here. We have never been under the old covenant. Tayo po from no covenant to the new covenant. Tayo po ay covenantless. Tayo po ay godless. Tayo po ay lawless. Tayo po ay helpless. Tayo po ay hopeless. Tayo po ay lessless. Pero salamat sa biyaya ng Diyos. Tayo pinagpala. Tayo pinaburan. Tayo po iniligtas ng biyaya ng Diyos. Give Him praise for that. Come on, make a joyful noise to God. Make His praise glorious, for the Lord our God is truly awesome. Hallelujah. Amen. Number 1, Melchizedekian tithing is voluntary. Whereas Levitical tithing is what? Compulsory. Number 2, Melchizedekian tithing is you give because you are blessed. Whereas Levitical tithing is you give in order to be blessed. May pagkakaiba? Wala. Maliit o malaki ang pagkakaiba? Huge, oh. Huge! Laki ng pagkakaiba. Saan po sinanay ang mga Kristiyano? Bago mo pa natanggap ang mensahe ng biyaya, you are giving your tithes in order to be blessed. Kaya yun ang mindset. Kaya para ikaw ay pagpalain mag-ikapo, lumalabas parang paluwagan. Bigay ka, bigay ka, bigay ka, bigay ka, bigay ka, hanggang sa umaasa ka isang araw, ikaw naman ang tatanggap. Kaya pag hindi ka nakatanggap, nagtatampo ka kay Lord. Sabi mo, Lord, dami ko nang nabigay ha. Wala ka pang binibigay ha. Para kang naniningil, sapagkat ang akala mo, ang pagbibigay, ang susi, para ikaw ay tumanggap. Mga kapatid, totoo yan. Under Levitical priesthood. Sapagkat kailangan po encourage ng Panginoon ang kanyang bayan to support the Levites. So para ma-encourage po ang mga Hudyo to support the Levites, tinumbasan niya ng promise. Yan po'y under Old Covenant. And we are under the New Covenant. Can you say amen? Amen. Long before Abraham gave his tithes, he was already blessed and a rich man. Mayaman na siya. Hindi siya nag-ikapo at saka yumaman. Hindi naman. Mayaman na siya bago siya nag-ikapo. Let me show you. Genesis 13:2. Kailan siya nagbigay ng tithes? Genesis 14:20. Now, mathematics. Ano nauna? Genesis 13 o Genesis 14? 13. Wow, very good ah. Genesis 13:2. Abram was very rich in livestock, in silver, and in gold. Ito ba'y bago siya mag-ikapo o pagkatapos niyang mag-ikapo? Bago. Hindi pa siya nag-iikapo, pinagpala na siya. Mayaman na. Kaya nga madali, mga kapatid, mag-ikapo sapagkat yung pag-iikapo ay dahil pinagpala ka na. Now look at the verse, Genesis 14, verse 19 and 20. And he, Melchizedek, blessed him. Pinagpala na, hindi pa. He blessed him and said, Blessed be Abram of God Most High, possessor of heaven and earth.
Verse 20, and blessed be God Most High who has delivered your enemies into your hand. What's the next line, yo? And He gave him a tithe of all. Kailan nagbigay? Pinagpala muna o nagbigay? O nagbigay, pinagpala. Anong nauna? Pagpapala o pagbibigay? Pagpapala. Kaya dito sa tithing na ito, hindi ka po nagbibigay para pagpalain. Nagbibigay ka dahil ikaw ay pinagpala na ng ating Panginoon. Come on, give Him praise. Itaas ang kamay ng mga pinagpala ng Lord. Come on, are you blessed? Are you blessed? Very, very important. Now, the word tithe comes from the Hebrew word maaser. 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 That's the Hebrew word. Ang Hebrew word na maaser ay galing po sa root word na eser. Eser meaning 10%. Maaser is the tithe. Now, yung pong word na azar or oser, wealth. Yung word na wealth, kayamanan, asar or oser. Kaya kita nyo, pagka mayaman ka, may mga naaasar. Hihihihi. Asar pa more. Maaser. Kaya pag binuo mo yung maaser, 10% of your wealth. Mauuna po mga kapatid yung wealth dahil dun mo kukunin yung 10%. Hindi ka magbibigay ng 10% para yumaman. Hindi po. Ikaw ay nagbibigay ng 10% upang ipakita, ipamalas, ipahayag na ikaw ay pinagpala, ikaw ay pinaunlad, ikaw ay pinayaman ng Panginoon. You do not give your tithe to get wealth. You give your tithe because you have wealth. Pinakita ko sa inyo, pinagpala muna si Abraham bago siya nag-ikapo. Na bakit partikulante tayo kay Abraham? Kasi yun po yung first record ng tithe. The rule of the first mention. So the difference is very glaring, very, very clear. Melchizedekian tithing is you give because you are blessed. Are you blessed? Yes. Are you blessed? Yes. Whereas Levitical tithing, you give in order to be blessed. The question is, sagutin niyo po affirmatively, are you blessed? Yes. Yes, you are. Ephesians chapter 1 verse 3. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. In Christ, in is a preposition of location. If you are in Christ, you are blessed. Ang pagpapala wala sa lugar. Kahit saang lugar ka, pinagpala ka ng Panginoon. Ang pagpapala wala po sa trabaho, wala sa negosyo. At hindi rin totoo dahil ang tao maraming pera, nakakabili po ng property, nakakabili ng sasakyan, nakakabili ng gusali, ay pinagpala. Not necessarily. Dahil ang demonyo man, nagbibigay din ng maraming pera. Kaya kung dumami man ang pera mo, pero ang puso mo malayo sa Lord, hindi ka pinagpala. Pinayaman ka lang ng demonyo. Dahil ang demonyo rin ang may-ari ng kayamanan ng mundo at pinayayaman niya yung kanyang mga kampon. Paano mo malalaman ang pagpapala ay galing kay Lord? Habang yumayaman ka, ang puso mo malapit sa Panginoon. Mahal mo ang Panginoon. Naglilingkod ka sa Panginoon. Nagbibigay ka sa gawain ng Panginoon. Pero kung pupunuan lang ang iyong mga pangailangan para iyabang sa mundo na may bago kang sasakyan, meron kang bagong properties, so forth and so on, and yet your heart is so far away from God, hindi po yan pagpapalang galing kay Lord. Ang tunay na pagpapalang galing kay Lord, hindi nalalayo ang puso mo sa Panginoon. Yes. Palakpakan si Lord. Amen. Shout amen. Yes. Now, the word bless comes from the Greek word eulogeo. Eulogeo. EU meaning good, logeo to speak, put that together to speak good. Ang pinakamagandang parte po niyan, yan po'y nakasulat sa aorist tense.
Ano pong implication, Bishop, kung ito'y nakasulat sa aorist tense? Meaning, the Lord has spoken good over you. Once and for all. Hindi po magsasalita pa lang ang Diyos ng mabuti sa iyo. Aorist tense, nagsalita na ang Diyos ng mabuti para sa iyo. Pinagpala ka, kaya hindi tatalab sa iyo ang sumpa. Kaya kung may galit sa iyo at parang sinusumpa ka, hindi yan tatalab. At hindi rin tatalab sa mga Kristiyano ang kulam. Eka, nainggit, kinulam, kinuha ang buhok at pinakulam. Nakakuha ng buhok, nilagay sa manika, pinagtutusok yung manika at yung may-ari ng buhok. At may nararamdaman. Sabi, nakukulam eka. Hindi totoo yun. Dahil kung ang buhok pag kinuha at ang tao nakukulam, mapalad ang walang buhok. Tandaan, hindi pwedeng tumalab ang kulam sa mga anak ng Diyos. Nasa iyo ang kapangyarihan ng Panginoon. Nasa iyo ang presensya ng Panginoon. Nasa iyo ang pagpapala at pabor ng Panginoon. The Bible says, greater is He that is in us than he that is in the world. Ano man ang mayroon ng mundo, pagsamasamain nyo at pagpatung-patungin nyo, hindi ubra kung anong mayroon tayo sa loob. Nasa atin ang pagsama, ang presensya at pagpapala at pabor ng Panginoon. Shout amen! Pinagpala na o hindi pa? Pinagpala na. In Christ you are blessed. Everybody shout, I am blessed. I am blessed. I am blessed and highly favored. I am Charito. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Praise God. Praise God. Number 3, Melchizedekian tithing is only a minimum giving, whereas Levitical tithing is the maximum giving. Yun ang pagkakaiba ng dalawa. Ang Melchizedekian, nag-i-start ka pa lang. Minimum. Tanong, pag ikaw ba'y namasukan, merong minimum wage? Yung minimum wage po ba, yun na forever? Hindi, oh. Tumataas po ba yan? Kaya ang lagi nasa isip mo, taas pa more. Taas pa more. Sapagkat natutuwa ka ba? Pag tumataas ang iyong sweldo. Correct. Pero bago tumaas, meron pong minimum. Ang tithing po under Melchizedekian is just the minimum. Whereas under Levitical tithing, it is the maximum. Now, mula sa minimum, kung gaano katataas, it depends on you. No one will tell you, no one will command you, walang pwedeng manakot sa iyo, walang pwedeng magbanta sa iyo, wala po. From minimum, how far you are going to go depends on you without condemnation. You determine how far you are going to go from the minimum. You determine. Kung magsabi, kung from 10%, you go to 15%, you go to 20%, you go to 30%, it's up to you. Ang maganda rito, without condemnation. Under Levitical tithing, the Jews give 3 kinds of tithes. 3 klase po ng tithing ang ibinibigay po under Levitical tithing. Number 1 is what they call general tithe. You can read this in Numbers 18:21 to 26. Ito po yung pangkalahatang ikapo, general tithe. Pangalawa is what they call worship tithe. Ito po mababasa nyo sa Deuteronomy 14:22 to 27. Ito po ay ibinibigay every first and second, fourth and fifth of the 7-year cycle. Kasi meron po silang tinatawag na 7-year cycle. At sa loob ng 7-year cycle, every first, every second, and every fourth and fifth year of the 7-year cycle, they give what they call worship tithe. Sometimes they call it festival tithe. And the other one is they call welfare tithe. Ito naman po ay mababasa nyo sa Deuteronomy 14:28 to 29. Ibinibigay naman po ito every third and sixth year of the 7-year cycle. Para ito sa mga mahihirap. Para ito sa mga dayuhan.
Yun pong nililikom na mga kaloob ay upang matulungan yung mga fatherless, yung mga widow, yung mga jobless, wala pong trabaho, at mayroon pong pangangailangan ng mga mahihirap. In other words, yung tithes na kinukolekt po nila ay hindi lang para sa pagkain ng mga Levita, kundi kasama rin po para sa mga gawain sa templo, festival tithe, worship tithe, sacrificial, at meron din pong welfare, pangtulong para po sa mga kapuspalad nilang mga kababayan. So, if you do the math, 10%, 10%, 10% equals 30%. The maximum giving. Kaya yung mga nagtuturo ng Levitical tithing, yung mga nanonood sa broadcast na ito ng mga pastor, total, gusto nyo namang manatili sa kautusan, magpakatotoo na kayo. Next Sunday, bumalik kayo sa pulpito at i-announce ninyo, mula ngayon, ang kukolektahin na natin, 30%. Hihihihihi. Tignan ko lang kung may matira kayong membro. Hihihihihi. Mga kapatid, yun po yung Levitical tithing. And we are not under Levitical tithing. Pag sinuma mo lahat yan, mga kapatid, 11 tribes, ang makukuha po ng mga Levites, 330%. They got more. Isipin nyo, wala silang mana, but they got even more compared to the 11 tribes. That's how God bless those who work in the work of God. Pag gumawa ka sa gawain ng Panginoon, hindi ka argabyado sa pagpapala dahil walang naglilingkod sa Panginoon na pinababayaan ng ating Panginoon. Give Him praise! Hallelujah! In Genesis 14, Abraham just gave the minimum, 10%. But in Genesis 22, he gave the maximum, his only son. Think of that. Pag-isipan niyo po yun. Genesis 14, he gave his tithe, minimum. Pero from Genesis 14 up to Genesis 22, he grew. Lumago siya sa Panginoon. Lumago ang relasyon niya sa Panginoon. Mas nakilala niya si Yahweh. Nagkaroon siya ng lumalagong relasyon sa Panginoon. What happened? In Genesis 22, he gave the maximum, his only son. Let me ask you this question. What is 10% of his wealth compared to his only son? O tatanungin ko po kayo, bago natin tanungin si Abraham, anong mahalaga sa inyo, pera o anak nyo? Is it true na gagamitin mo lahat ng perang mayroon ka para isalba ang buhay ng iyong anak? Would you do that? Are you a good father? Are you a good mother? Would you do everything to save the life of your son or daughter? I'm sure you would. No question about it. Kung kailangan magbenta ng lupa, kung kailangan ibenta ang sasakyan na ito, kung kailangan mangutang tayo, mababayaran din natin yan, maisalba lang ang buhay ng anak mong nag-aagaw buhay sa ospital. Pero kakaiba si Abraham. Nang dumating na po siya sa sukdulan ng kanyang relasyon kay Yahweh, ang pinakamahalaga sa kanya, hindi niya na ipagkait. Because the question is, what is 10% of his wealth compared to his only son? The answer is, absolutely nothing. Mas mahalaga po ba ang kanyang anak? Yes. Pero hindi niya pinagkait. Look up here. Look at my eyes. Paano nakarating si Abraham sa maximum? Saan siya dumaan? Minimum. Kaya huwag niyong bibiruin ang inyong sarili. Oh Lord, I give you all. Oh God, I give you all. Tithes lang, di mo may bigay, I give you all. Give you all. Lord, I'm willing to die for you. I'm willing to die for the faith. Tithes lang, di mo may bigay. Willing to die. Hindi naman nakakamatay ang ikapo. Hindi mo nakakamatay ang ikapo. Do the math. 10 lang ang binigay mo. Magkano na iwan? 90. OA mo.
OA. I give you my life. Kumakanta ka pa, I give you my life. I give you everything. Everything ka pa. Sinong niloloko mo? Sarili mo. You start with the minimum. From there you grow. Umpisahan mo sa minimum. At makikita mo may mga bagay-bagay sa buhay mo, mga kapatid, na mas mahalaga kaysa pera. Mas malaki ka kaysa sa pera. Man's life consisted not in the abundance of his possession. Kung hindi mo maipagkait ang buhay mo sa Panginoon, hindi mo rin may pagkakait ang mga bagay-bagay na hindi mahalaga at kasing halaga ng buhay mo. Can you say amen? What is the secret of giving? The secret of giving is learn to start from the minimum and then grow up. Mag-grow ka from there. The maximum, I'll tell you what's the maximum. Maximum is that you give your life. Because wala nang mas malaki pa sa buhay mo. Now listen up. The biggest thing is your life. If you can give your life, you can easily give anything. Let me show you. 2 Corinthians chapter 8, verse 1 following verses. And now, brothers, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches. So this is all about the grace of God given to the Macedonian churches. Look at verse 2. Out of the most severe trial, what kind of trial? Severe. Not severe. Look at the verse again. What kind of trial? The most severe trial, their overflowing joy, and their extreme poverty. What kind of poverty? Extreme. Not just ordinary poverty, but extreme poverty. What happened? Welled up in rich generosity. What kind of generosity? Not just ordinary generosity, but rich generosity. Now look at the description of the Bible. The most severe trial, extreme poverty, rich generosity. Look at verse 3. For I testify, Paul said, I testify that who? They, the Macedonian churches. They gave as much as they were able and even beyond their ability. Beyond their ability. Entirely on their own. Meaning voluntary. Lagpas sa kakayahan, kusang loob, hindi napipilitan, hindi tinatakot, hindi po pinagbabantaan. Verse 4. They, the Macedonian churches, urgently pleaded with us for the privilege of sharing in this service to the saints. Anong tawag po nila sa giving? Privilege. Brothers and sisters, pag dumating ka na po sa punto ng pagbibigay ay naging pribilehiyo na sa iyo, malaki na ang inilago mo sa biyaya ng pagbibigay. Kasi pribilehiyo mo ang makapagbigay. Kung hindi ka magbibigay, pupunuan din ng Panginoon ang pangailangan nito, gagamitin ng iba. Isipin mo yung pribilehiyong naibigay sa iyo, na yung kaloob mo ang nagamit upang maitawid ang tinapay ng buhay para sa mas maraming nangangailangan nito. Look at verse 5. And they did not do as we expected, but they gave themselves first to the Lord. That is the secret of it all. Naging madali sa kanilang magbigay. Sa kabila po ng kahirapan, sa kabila ng pagsubok, sa kabila ng pandemya. Naging madali sa kanila sapagkat they gave themselves first to the Lord and then to us in keeping with God's will. The secret is what? They gave themselves first to the Lord. Let me ask you this question. If you have given yourself to the Lord, what else can you not give? Tatanungin kayo sa wikang Pilipino, kung naibigay mo na ang iyong sarili sa Panginoon, ano pa ang hindi mo kayang ibigay? Wala na. Sa makatwid, hindi magiging struggle sa iyo ang tithing. Because the truth is, you are bigger than your tithes. Again, let me go back to my presupposition when I started this. Matthew 6:21. Jesus said, for where your treasure is,
there your heart will be also. Where can you find your heart? Where your treasure is. Now look up here, look at my eyes. I'm starting to close. Kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Tatanungin ko po kayo, saan mo matatagpuan ang puso? Again, kung nasaan ang iyong kayamanan, nandoon ang iyong puso. Kung hahanapin mo ang iyong puso, saan mo matatagpuan? Kung nasaan ang iyong kayamanan. Look up here. Kung ang kayamanan mo, ilalagay mo sa Panginoon, saan mo matatagpuan ang iyong puso? Sa Panginoon. Alam niyo kung ba't maraming puso ang malayo sa Panginoon? Dahil malayo ang kanilang kayamanan sa Panginoon. Ilagay mo ang iyong kayamanan sa Panginoon. And you will be surprised. Makikita mo ang puso mo nasa Panginoon. Dahil si Jesus mismo nagsabi, kung nasaan ang iyong kayamanan, susunod ang puso. Kung nasaan ang kayamanan, susunod ang puso. Ang gagalawin mo, hindi ang puso. Anong gagalawin mo? Ang kayamanan. Ilipat mo ang kayamanan, saan susunod? Ang puso. Ilipat mo ang kayamanan, susunod ang puso. Kaya tanungin mo ang sarili mo, nasaan ang iyong kayamanan? Ang mga taong ang kayamanan ay nasa Panginoon, ang puso nila ay nasa Panginoon. Can you say amen? Amen. What is the difference between Melchizedekian tithing and Levitical tithing? Number one, Melchizedekian tithing is voluntary, whereas Levitical tithing is compulsory. Number two, Melchizedekian tithing is you give because you are blessed, whereas Levitical tithing is you give in order to be blessed. Number three, Melchizedekian tithing is only a minimum giving, whereas Levitical tithing is the maximum giving. Now, here's the question. Alam natin na si Melchizedek ay tumanggap ng ikapo galing kay Abraham. You know the story, Genesis 14. So this is my question. Does Melchizedek still receive tithes today? Kasi alam natin, noon tumanggap. Ang gusto ko lang malaman, hanggang ngayon ba, yung kwento ng Genesis 14 ay applicable ngayon, hanggang ngayon ba tumatanggap pa ng ikapo si Melchizedek? So the question is, does Melchizedek still receive tithes today? Wow. Wow. Next week. Give him praise for that. Hallelujah. Next week. What is the big idea? In Christ, I am a Melchizedekian giver. What kind of giver are you? Melchizedekian giver. Altogether, what is the big idea? In Christ, I am a Melchizedekian giver. Of course, we do not want to end the broadcast without giving you, who are watching this broadcast, the blessed opportunity to receive Jesus today and be saved. Today is the day of salvation. Tomorrow may be too late. Now, when you hear His voice, do not harden your heart. Receive Jesus today and be saved. Taas po natin ang ating dalawang kamay. Samahan po natin ang ating mga bisita na nanonood sa broadcast na ito. And let us pray. Sumunod ka sa panalangin ng pagtanggap. Panginoong Hesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Ako po'y naniniwala, tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito, itinataas ko po sa harapan ang sino mang sumunod sa panalangin ng pagtanggap. Ipinagkakatiwala ko po sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpo ang pananampalataya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, tayong lahat ay magsabi ng
Amen and amen. Palakpakan natin si Lord. Amen. Ihanda po natin ang ating pong communion elements and let's do this together. Let's do this together mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing si pagkanuloy dumampot siya ng tinapay, kanyang pinagpira-piraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-piraso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayun din naman matapos maghapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ate po itaas ang atin pong dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Jesucristo. Panginoong Jesucristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Ako po'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking idinideklara, ako'y magaling na. Ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Amen. Palakpakan si Lord. Amen. Amen. Minsan pa, sabay-sabay, malakas. Ano po ang ating big idea? In Christ, I am a Melchizedekian giver. Last of all, let me speak to your heart. You who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts, we say, thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, purposely on site, but definitely we'll see you online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastora Jo at ang kabuuan ng The Lord's Community at EMI Broadcast. Maraming thank you. Stay a bit for more announcement. Stay safe, stay blessed, stay connected. Always remember, in Christ, you are Charito.